Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga, kapatid. Ako si Yasmina Dan from CRC Calabanga. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Joshua 8 verse 26 to 29. Sabi po dito, patuloy na itinuro ni Josue sa Ai ang kanyang sibat hanggang sa mapatay ang lahat ng taga roon. Walang kinuha ang mga taga-Israelita mula sa lungsod, kundi ang mga baka at mga ari-arian ayon sa sinabi ni Yahweh kay Josue. Sinunog ni Josue ang Ai at iniwang wasak tulad ng makikita hanggang sa ngayon. Ipinabitay niya ang hari sa isang punong kahoy at pinabayaan doon ang bangkay hanggang sumapit ang dilim. Paglubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at ipinatapon sa may pintuan ng lungsod. Pinatabunan niya iyon ng malaking bato na makikita pa roon magpaka hanggang ngayon. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami ay pinagkalooban mo ng bagong hininga, bagong lakas, Panginoon. Maging kami, Lord God, ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Pakalinisin mo ang aming isipan, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Maging sa oras nito naman ang aming mga pag-uusapan, mga pag-aaralan, ikaw ang siyang magbigay ng knowledge and wisdom at maunawaan po namin ang mga salitang ito. Maraming salamat po sa mga mensaheng ipapahayag mo sa bawat isa sa aming makikinig. Maraming salamat po sa pangalan mo Jesus. Amen. Sa Joshua 8 verse 26 to 29 na may pamagat na The Destruction of the City and its King. Sa ating pagtatalakay sa libro ni Josue, ating tatalakayin ang pagkawasak ng lungsod ng Ai at ng hari nito. Alamin natin ang kahalagahan ng pangyayaring ito at kung paano ito nag-a-apply sa ating buhay. Ang lungsod ng Ai, isang simbolo ng pagtutol sa Diyos. Ang lungsod ng ay sumisimbolo sa pagtutol ng mundo sa mga tao ng Diyos, tulad ng pagtutol ng ay sa Israel. Ang mundo ay madalas na tumututol sa atin at sinusubok tayong iwan ng ating pananampalataya. Ngunit ang Diyos ay makapangyarihan at walang makakatalo sa Kanya. Ang kapalaran ng hari, isang babala laban sa paghihimagsik. Ang kapalaran ng hari ng Ai ay nagsisilbing babala laban sa paghihimagsik sa Diyos. Ang kanyang kasalanan at pagsuway ay humantong sa kanyang pagbagsak. Gayon din, kapag tayo ay sumuway sa mga utos ng Diyos, tayo ay nanganganib na harapin ang mga parusa. Huwag nating kalimutan ang babalang ito at magpasakop tayo sa otoridad ng Diyos. Mga aral pala sa ating buhay. Number 1. God's sovereignty. Kilalanin natin ang kapangyarihan at kontrol ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Number 2, consequence of sin. Unawain ang kaparusahan ng kasalanan at paghihimagsik sa Diyos. Number 3, faithfulness. Magtiwala sa mga pangako at katapatan ng Diyos tulad ni Josue. Application. Submit to God's authority. Kilalanin ang soberanya ng Diyos at magpasakop sa kanyang mga utos. Number 2, repentance. Iwan ang kasalanan, paghihimagsik at humingi ng kapatawaran. Number 3, trust in God promises. Magkaroon ng pananampalataya sa katapatan at mga pangako ng Diyos. Conclusion. Ang pagkawasak ng Ai at ang hari nito ay nagsisilbing paalala ng soberanya ng Diyos at ng mga konsekwensya ng kasalanan. Ating pag-aralan ang mga aral na ito at ilapat sa ating buhay. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang ating sinusunod siya ng may katapatan. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating pagtatapos. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito natatapos ang aming pag-aaral ng iyong salita na marami kaming natutunan kung paano kami, Lord God, sumunod sa iyo, kung paano kami magpasakop sa iyong otoridad, Panginoon. Nawa ay may apply namin ito sa aming mga buhay, ang mga salitang ito, maging ilaw, Panginoon, sa aming daraanan. Panghawakan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako sa anumang mga pagsubok na kinakaharap namin sa pang-araw-araw na buhay. Ikaw nawa
gawa nito, Panginoon, ang siyang manguna. Ikaw ang siyang ipaalala mo sa bawat isa sa amin ang mga salitang ito. Na tunay nga ikaw, Lord God, ay tapat at hindi nagbabago. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang ito. Pinupuri ka namin at tinataas sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kauunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa paninilay na kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga po.